Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Listahan ng priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang 5 panukalang amyenda at batas. Ibinahagi ni House Speaker Martin Romualdez kabilang sa 5 priority measures na pinag-usapan sa LEDAC meeting sa Malacanang kahapon, June 25, ang panukalang amyenda sa Foreign Investors Long-Term Lease Act, Agrarian Reform Law, Archipelagic Sea Lanes Act, reforma sa Philippine Capital Markets at amyenda sa Rice Tarification Law. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate President Chis Escudero na makabuluhan at magandang naging usapan ng Kamara, Senado at Ehekutibo ukol sa pagpapasa ng makabuluhang batas na kailangang tutukan. Kumpiyansa ang senador na kaya itong magawa ng administrasyon sa tulong ng mga mambabatas. Nagpayag din ng mataas na kumpiyansa ang House Speaker na matatapos ang legislative agenda ng Marcos administration. Hataw Balita ngayon. Iimbitahan na ng House of Representatives si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na pagdinig ng umano'y extrajudicial killings na nangyari sa kasagsagan ng anti-drug war ng Duterte administration. Inilunsad ang kontrobersyal na naturang kampanya kontra illegal na droga kung saan marami ang nasawi sa police operations gayon din sa umano'y vigilante killings. Bukod kay dating Pangulong Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa, iibitahan din sa pagdinig si dating Senador at Justice Secretary Laila de Lima. Tiniyak ni de Lima na tutulong siya nga mabigyan ng hustisya ang mga umano'y napatay at nakulong sa aniyang peking drug war ng dating administrasyon. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Navy personnel na naputulan ng daliri na sinasadya o sinadya ng China ang pagbangganto sa sinasakyan ng mga Pilipinong sundalo habang nasa rotation at resupply mission o RORE sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, 5 minuto pa lang umano mula nang dumating sila sa BRP Sierra Madre sakay ng Rigid Hull Inflatable Boat o RHIB nang bigla na lamang umanong sumugod ang aabot sa 8 RHIB ng China. Naputol umano ang kanyang hindalaking daliri nang bumuelo ang isa sa mga bangka ng China Coast Guard o CCG para banggain ang kanilang sinasakyang bangka. Nang makaakyat na ang CCG, dito na umano hinatap ng mga ito ang mga bangka ng Pilipinas palayo ng Ayungin Shoal para mapurnada ang RORE mission. Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am eh. Intentional, ma'am eh. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Nung pagbangga po na ano pa ako out of balance, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, nung saan ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Yung mismong kill. Ay, doon rin siya palabas. Patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kapatid. Yes, ma'am. Ayaw na nilang resupply at RORE sa rotation sa Ayungin, ma'am. Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa Ayungin. Para yun yung nila, ma'am. Yun naman, yun ang para sa akin yung intention. Hataw Balita ngayon. Lilimitahan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagbiyahe sa mga Pilipinong tripulante sa mga cargo ship na pagmamayari ng mga barkong inatake ng rebeldeng Houthi. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, hindi napapayagan ng pamahalaan ng 3 ship owners na inatake ng Houthi rebels na magsakay ng mga Filipino seafarer kung dadaan ang mga ito sa mga high-risk o mapanganib na ruta. Paliwanag ng kalihim, layo ng nasabing hakbang na makapaghanda ang Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng pamahalaan laban sa banta sa mga war areas. Obligahin din anya ng kagawaran ng mga ship owner na magsumite ng threat and risk assessment sa mga naturang karagatan bago maglayag.
The 27 all-Filipino crew of the MV Transworld Navigator are safe. There is at least one who had reported minor injuries on board. Apparently, there was shattered glass in the bridge, and this particular seafarer suffered minor injuries. We will take action with respect to the principals or ship owners who had been involved in at least the 3 major attacks: Galaxy Leader, True Confidence, and Tutor. At the very least, the 3 principal ship owners, and we therefore will no longer process or allow the boarding of seafarers on board these 3 principals or ship owners who had been the subject of an attack. Hataw Balita ngayon. Itinuro ng naarestong Data Security Officer ang Information Technology Editor ng Manila Bulletin na si Art Samaniego sa umano'y hacking ng ilang government agencies. Sa isinagawang extrajudicial confession, sinabi ng Data Security Officer na si alias Kangkong na si Samaniego Mano ang nag-utos sa kanya na i-hack ang website ng Peacekeeping Operations Center ng Armed Forces of the Philippines, ang recruitment website ng Philippine Army at ang mail server ng National Security Council. Samantala, isinugpina naman kahapon, June 25, ng National Bureau of Investigation si Samaniego. Dinala na ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang subpina sa tanggapan ng naturang pahayagan sa Maynila. Sa isang panayam, sinabi ni NBI Deputy Director Sean Michael Dangilan na nais nilang marinig ang panig ni Samaniego kasunod ng alegasyon ng mga naarestong hacker noong isang linggo na siya umano ang nag-utos upang pasukin ng computer system o network ng mga nasabing entity. Sa ngayon, wala pang formal na reklamo na isinasampa kay Samaniego at sa 3 suspected hackers. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice o DOJ laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 17 iba pa na iniuugnay sa operasyon ng illegal na POGO. Kasunod ito ng inihaing reklamo na qualified human trafficking laban sa mga respondent noong 1 linggo. Layon ng kautusan na mahigpit na mabantayan ng pamahalaan ang posibleng pagbiyahe palabas ng bansa ni na Mayor Guo, dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan at 17 iba pa. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na ipatutupad nila ang kautusan sa lahat ng mga pantalan at paliparan. Una nang sinabi ng legal counsel ni Mayor Guo na si Attorney Stephen Davin na hindi aalis ng bansa ang kanyang kliyente. Nilagdaan ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na kasama ang suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa bisa ng ILBO. Ipinag-uutos sa Bureau of Immigration na bantayan ang bawat kilos ng mga ito at i-alerto ang mga kinauukulan sa anumang tangka na lumabas ng bansa. Kung gusto niya umalis noon pa, wala naman siyang balak umalis. Saan naman siya pupunta? Hindi naman kailangan, hindi naman necessary. Sa amin, at least, siyempre precaution ng DOJ yan. Kung ako rin ng DOJ, gagawin ko yun. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos ng Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency sa mga security agency ang pag-iigpit ng seguridad sa mga establishmento gaya ng mga malls. Ito bilang pag-iingat sa posibleng pananamantala ng mga local terrorist group para maghasik ng terorismo. Nakasaad sa abiso na inaatasan ng SOSYA ang mga security agency na paigtingin ang kanilang seguridad kaugnay sa umano'y planong paglulunsad ng gulo ng mga local terrorist group. Ngunit ayon kay PNP Civil Security Group spokesperson Police Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano, wala namang dapat na ipangamba ang publiko. Regular nila itong ginagawa bilang paalala sa mga security agency.
Actually, ano lang po yan, parang regular lang yan na reminders ng SOSHA sa mga private security personnel, no? And ito po ay binibigyan lang po ng paalala as regards sa dapat yung security measures natin kasi may mga informasyon na nakakarating na maaring may ganitong posibleng atrocities. Muling nagpadala ang North Korea ng mas maraming trash balloon sa South Korea. Binatikos naman ng huli ang nasabing aksyon ng Democratic People's Republic of Korea at nagbanta ng propaganda broadcast laban sa Pyongyang. Itong humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Nagbanta ang South Korea na muling sisimulan ang mga propaganda broadcast laban sa Pyongyang kasunod ng panibagong paglulunsad ng mga trash balloon ng North Korea na hudyat ng muling pagbuhay ng mga taktika sa panahon ng Cold War sa pagitan ng dalawang bansa. Nasimula ng Democratic People's Republic of Korea o DPRK ang ikalimang beses itong pagpapalipad ng mga trash balloon bilang tugon nito sa SOCOR na nagpadala ng mga political leaflets sa border gamit ang mga lobo. Kinundi na naman ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang mga aktibidad ng North Korea at tinawag itong isang despicable provocation at nangako na panatilihin ang kahandaan ng militar upang tumugon sa anumang mga provokasyon ng North Korea. Ayon sa report, ang pinakahuling operasyon ng North Korea ay ang magpalipad ito ng nasa 100 trash balloons sa South Korea, pinakamarami sa Seoul, at papel ang karamihan sa mga kalat na nahulog. Wala namang pinsalang naiulat bunga ng mga basurang pinalipad sa SOCOR. Bilang tugon, ang South Korea ay naglagay ng mga loudspeaker backup at nagsimulang mag-air ng mga propaganda laban sa North Korea na nagpapahiwatig ng 6 na taong issue sa border ay magpapatuloy pa. Nagsagawa ng isang strategic operational review ang SOCOR at naghahanda na upang simulan ang loudspeaker broadcast sa border. Habang hinihintay ang tugon ng North Korea, ang mga naturang operasyon ay tinigil noong panahon ng Cold War at paminsan-minsang nabubuhay kapag muling sumiklab ang mga away. Ang leader ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un at Pangulo ng Russia na si Putin ay pumirma ng isang kasunduan noong kalagitnaan ng Hunyo na nangangailangan ng bawat isa na magbigay ng tulong sa kaso ng pag-atake at pagpapalakas ng kooperasyon na nagmamarka sa pinakamatibay na koneksyon mula noong Cold War. Ayon sa mga eksperto, ang war campaign ng North Korea ay maaaring magpalalim pa sa internal divisions ng South Korea at magpaigting sa away ng dalawang bansa. Samantala, kinundi na ng South Korea, Amerika at Japan ang pagpapalawak ng Russia ng kooperasyon militar sa North Korea na inilarawan ang pakikitungo ni Kim at Putin bilang anachronistic sa kanilang joint statement. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Lumipat ang mapanganib na init sa South at Plains ng Estados Unidos ngayong linggo, kabilang na ang ilang komunidad na binaha nitong weekend. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon! Dumating noong Lunes, June 24, ang mapanganib na init sa milyon-milyong Amerikano sa South at Plains, kabilang ng ilang komunidad na kasalukuyan pang bumabawi mula sa mga mapanirang pagbaha noong weekend. Lumipat ang walang tigil na init sa South at Southern Plains na nagdala ng temperatura sa mid to upper 90s habang ang ilang mga lungsod kabilang na ang Dallas at Little Rock, Arkansas ay maaaring makaranas ng 100-degree highs. Sinira noong weekend ang daily high temperature records mula New York hanggang Mississippi matapos maitala ang 98 degrees na bumasag sa 1888 record na 97 degrees, habang ang Greenville, Mississippi at Raleigh, North Carolina ay nakaranas naman ng 100 degrees. Nakataas at nananatili ang flood warning sa mga waterlogged na lugar sa South Dakota at Iowa at Southern Minnesota at hindi bababa sa 23 ilog ang umabot na sa major flood stage. Paparating naman ang monsoon-like na kondisyon sa southwest at posible ang thunderstorms hanggang sa kalagitnaan ng linggo ayon sa Weather Prediction Center. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Pinalawak ng Shopify ang access sa kanilang AI-powered features. Matagumpay naman na nakabangon ang Huawei at malaki ang itinaas ng kanilang sales. Samantala, naglunsad ang United Nations ng Global Principles laban sa online hate.
Sa ibang mga balita, magkakaroon naman ng Canada ng konsultasyon para mag-impose ng surtax sa Chinese electric vehicles. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Pinalawak ng Shopify ang access sa kanilang AI-powered tools kasamang Sidekick Assistant at image generation feature. Na-edit na ng mga user ang mga imahe gamit ang kanilang smartphones para sa mga promotional materials. Pinalawak pa ang Sidekick, ang chatbot ng Shopify para mas makatulong sa mga merchant sa mga tanong ukol sa customer behavior insights. Nakaranas na ito ng testing ng mula sa higit na 2,000 user. Napakaraming updates na ang nilabas ng Shopify upang makagawa ng mas integrated na platform. Bumaba ng higit sa kalahati ang market cap ng Shopify mula sa peak nito noong November 21 sa kasalukuyan na $82.2 billion o 4.8 trillion pesos. Samantala, ang Huawei sa kabila ng mga hamon mula sa Washington ay matagumpay na nakabangon. Mahigit sa 900 milyong smartphones ngayon ang gumagamit ng in-house operating system ng Huawei, ang Harmony OS. Inilunsad ang Harmony OS noong 2019 matapos mailagay ang Huawei sa United States Trade Blacklist. Tumaas ang benta ng Huawei flagship smartphones sa unang 5 buwan ng 2024 sa kabila ng maraming US restrictions. Naglunsad naman ng United Nations Secretary General na si Antonio Guterres ng Principles laban sa online hate at disinformation. Hinihikayat ang tech companies, advertisers at media outlets na iwasang gamitin o palawakin ang disinformation at hate speech. Binibigyan din dito ang ligtas, secure, responsible at ethical na paggamit ng artificial intelligence habang pinapanatili ang karapatang pantao. Tinatawagan ng malalaking tech companies na aminin ang damage na dulot ng kanilang mga produkto at magawan ito ng paraan upang mabawasan ito. Sa ibang mga balita, nagsasagawa ang Canada ng 30-day consultation upang mag-impose ng surtax sa mga imports ng Chinese-made electrical vehicles. Layunin nito na kontrahin ang global oversupply efforts ng China. Nahaharap ang automotive sector ng Canada sa di makatarungang kompetisyon dahil sa overcapacity ng China. Tatalakayin ang konsultasyon ng mga dahilan sa pag-surge ng exports ng EVs ng China, kasama ang mga unfair practices at labor o environmental standards. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin dalawang weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Ngayon, ang easterlies, ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, nakakaapekto ito sa Luzon at sa Kabisayaan, habang Intertropical Convergence Zone or ITCZ, ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres, mula sa northern at southern hemispheres. Ito ay parang linya ng mga kaulapan na siya naman nagdadala ng maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Mindanao, habang dito sa may area ng Eastern Visayas, gayon din sa Quezon Province, Bicol Region at lalawigan ng Aurora, magiging maulap din yung kalangitan dulot ng easterlies. Samantala naman, sa iba pang bahagi ng ating kapuluan, inaasahan pa rin natin ang mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, lalo na sa bandang hapon hanggang sa gabi. Inaasa natin na magpapatuloy yung epekto ng easterlies, posible din yung ITCZ, particular na makikita nyo dito sa may eastern section ng ating bansa, medyo maulap pa rin yung kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating naman sa bagyo, sa ngayon wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area, malit pa rin tsansa magkaroon tayo ng bagyo at least in the next 3 days. Yung habagat naman o yung southwest monsoon, medyo mahina pa sa ngayon, pero inaasahan pa rin natin sa mga susunod na linggo ay maaaring lumakas ito at maaaring magdala pa rin ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may western section ng ating bansa. At sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning, kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay sa ating mga karagatan, ay ligtas naman pumalaot yung mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Yun nga lang, kapag may mga thunderstorms, iba yung pag-iingat pa rin po ang kinakailangan dahil maaari itong biglang magpalakas ng alon ng karagatan. Ang araw natin, sisikat ganap na 5:29 na umaga at lulubog ganap na 6:29 ng gabi. At
At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na planong tumakbo sa pagkasenador sa nalalapit na 2025 midterm elections ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang kapatid nito na sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, wala naman umano siyang planong mag-resign sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente ng bansa. Si Weng Fernandez humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakahanda umanong tumakbo sa pagkasenador sa 2025 elections ang mag-aamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Pag-amin ni Vice President Sara Duterte, kinukonsidera na ngayon ng kanyang ama ang pagtakbo sa Senado. Sa kabila ng mga naunang pahayag ng dating Pangulo na matanda na siya at tapos na siyang maglingkod sa mga Pilipino. Lahat sila raring na tumakbo Si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. Consistent ang dating Pangulo bilang isa sa pangunahing napipisil na ibobotong senador sa 2025 elections batay sa resulta ng senatorial survey ng Okta Research, Tangery App, Social Weather Stations at Pulse Asia. Samantala, kinumpirma din ng pangalawang Pangulo na inihahanda na si Mayor Baste sa posibleng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Habang siya naman umano ay babalik sa pagkaalkalde ng Davao City pagkatapos ng kanyang termino. Pangod, si Baste. So, 2028. Si VP Sara ay panauhing pandangal sa ginanap na taunang OVP o Office of the Vice President Pride Reception kasama ang mga LGBT sa iba't ibang probinsya ng bansa sa Cagayan de Oro City kahapon June 25. Samantala, nagsalita na rin ang Vice Presidente patungkol sa kanyang scar sa leeg. Sa viral video sa Facebook, sinabi ni VP Sara sa salitang Bisaya na sinubukan umano nilang hiwain ang kanyang leeg pero hindi nagtagumpay. Sinubukan nila ako igurgur pero hindi sila nagtagumpay. June 12, unang nagpakita sa publiko si VP Sara sa Davao City matapos ang ilang linggong kawalan ng public engagements dahil sa pagkakasakit umano nito. Nang tanungin ng media kung nagkasakit ito, sinabi ng pangalawang Pangulo na okay na umano ito. Weng Fernandez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng Search and Rescue Challenge ang Police Regional Office 4A upang masubok ang kakayanan ng mga pulis sa rehiyon, lalo na pagdating sa pagresponde sa oras ng sakuna. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon. Bagyo, lindol at pagputok ng bulkan, kabilang ito sa mga sakuna na nararanasan sa bansa. At upang maihanda ang ating mga rescue group at maging ang mga pulis, isang search and rescue team challenge ang isinagawa ng Police Regional Office 4A nitong Lunes, June 24. Nilaukan ito ng nasa 66 na participant mula sa iba't ibang probinsya sa rehiyon at maging ng Regional Mobile Force Battalion o RMFB. Dito sinubok ang kakayanan ng mga pulis pagdating sa realistic disaster scenario, physical fitness challenge, knot tying and practical application, first aid and situation handling, rubber boat operation at water rescue exercises. Sa isang pahayag, sinabi ng National Police Commission o NAPOLCOM na paraan din ito upang mapaigting ang kapasidad ng pulisya sa pagresponde sa mga emergency. Ngayong araw naman, Miyerkules, June 26, magtatapos ang isinagawang 2 araw na kompetisyon. Benedict Samson, umahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Wala ng buhay nang matagpuan ng tricycle driver na tinangay ng baha sa Santa Maria, Bulacan nitong linggo. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita ngayon.
Makalipas ang 2 araw na paghahanap, natagpuan na rin kahapon June 25 ang nawawalang tricycle driver na si Rodolfo Mercado sa barangay Taal, Bocaue, Bulacan. Ayon sa Santa Maria Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, wala nang buhay nang makuha ang katawan nito sa bahagi ng Bocaue River. Wala naman na masyadong nakitang sugat, maaaring may mga sugat dahil sanhi ng mga malalaking troso na tumama sa kanya o mga bato-bato. Pero nakalalamang na pagkalunod ang sanhi ng kanyang pagkamatay dahil sa lakas ng agos ng tubig na mahirapan talaga siya makalangoy. Kasagsagan ng malakas na ulan bandang gabi nitong linggo habang namamasada nang tangayin ito ng rumaragasang baha sa Makaiban Bridge sa barangay San Jose, Patag sa Santa Maria, Bulacan. Maswerteng nakaligtas ang 2 pasahero nito na nakakapit sa water lily at makaahon sa ilog ng barangay Bagbagin. Hindi pa rin natatagpuan ang tricycle na kasamang inanod ng baha. Muling nagpaalala ang Santa Maria MDRRMO na kapag may mga abiso na bawal nang dumaan sa Makaiban Bridge ay huwag nang tangkain pang tumawid doon upang makaiwas sa sakuna. Para hindi po maulit ang ganitong pangyayari ay huwag na po natin tangkain na tumawid pa sa tulay, lalo na ito ay sadyang mapanganib katulad nitong nangyari na to na hindi natin inaasahan. Hiling naman ng mga residente na taasan ang tulay upang huwag nang manganib ang mga tumatawid doon tuwing may bigla ang pagragasa ng tubig baha, bunsod ng malakas na pag-ulan. Ang gusto sana namin, itaasan na lang tulay para hindi na ma-disgrasya ng tao ba. Yun lang po naman, kailangan mataas lang, taasan. Bakit po? Kasi marami na nadidisgrasya eh. Tumatawid na kahit may tubig na, tumatawid pa. Hindi mapigilan. Nauulog. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Inakusuhan ng isang United Nations official ang Israel nang umano'y pagkakalat ng maling impormasyon kaugnay ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng nasabing bansa at ng Palestinian militant group na Hamas sa Gaza Strip. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orling Quijano live. Hataw Balita ngayon. Magandang hapon dyan sa inyo. Orlin, sino ba itong partikular na opisyal ng United Nations na nagpahayag ng akusasyon laban sa Israel? Good afternoon, Sunny. Noong Lunes, June 24, inakusahan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang Israel ng pagkakalat umano ng mga maling impormasyon tungkol sa kanya. Sa loob ito ng mahigit 8 buwang digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng Palestinian na Hamas sa Gaza Strip. Aniya, naririnig niya na inaakusahan siya ng hindi pagkondena sa Hamas at pagiging isang supporter ng Hamas. Ngunit hindi pinangangalanan ni Guterres ang Israel sa pahayag niyang ito sa isang conference tungkol sa information integrity. Samantala, ayon kay Gilad Erdan, UN Ambassador ng Israel, ang mga pagkondena ni Guterres ay walang laman na salita kung ihahambing sa kanyang mga aksyon. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Sunny. Orly, sa kabila nitong naibalita mo, kamusta ba ngayon ang relasyon sa pagitan ng United Nations at Israel? Sunny, matagal na may tension na nasa pagitan ng Israel at ng United Nations at recently nga din inakusahan din ng Israel yung ilang mga UN staff na sa pagiging collaborative or working with Hamas at other militants. Kaya patuloy na itong iniimbestigahan ng UN ang mga alegasyon na ito, ngunit ayon nga sa kanila ay wala pa namang nabibigay na ebidensya ang Israel. Kaya patuloy talaga ang pagtaas ng tension sa pagitan ng dalawa, lalo na because of the war. Sunny? Sana ma-resolve na itong sigalot dyan sa pagitan ng Israel at ng mga kalapit na bansa nito. Sige, salamat Orling Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Nasawi ang 22 factory workers sa South Korea nitong Lunes matapos na masunog ang pabrika ng lithium battery dahil sa pagsabog ng ilang baterya.
Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon. Naganap ang sunog at pagsabog ng factory ng primary battery manufacturer Aricel sa Hwaseong, timog kanlurang bahagi ng Seoul. Itinuturong dahilan ng pagkamatay ng mga biktima ang extremely toxic na gas mula sa segundong pag-alab ng apoy. Inabot ng 6 na oras bago naapula ang nangyaring sunog. Hindi pa naman tiyak ang dahilan kung ano ang naging sanhi ng mga pagsabog. 18 Chinese workers, 2 South Korean at 1 Laotian ang napabilang sa mga individual na nasawi sa insidente. May isa pang biktima ang kukumpirmahin pa ang lahi ayon sa opisyal ng Hwaseong Fire Service. 2 naman ang patuloy na ginagamot para sa tinamong major burns. Ayon kay Gyeonggi Province Fire Official Cho Sun-ho, karamihan sa mga dayuhang manggagawa ay mga temporary hires at maaaring hindi sila pamilyar sa mga instruktura ng gusali. Dagdag nito, agad na kumalat ang usok at apoy sa loob lang ng 15 segundo, kung kaya't agad nasawi ang mga biktima sa loob lang ng 1 o 2 hininga. Bumisita si South Korean President Yoon Suk-yeol sa lugar noong Lunes, June 24. Iniutos naman ni Interior Minister Lee Sang-min sa mga otoridad na gumawa ng mga hakbang para mapigilan ang pagkalat ng hazardous chemicals sa mga karatig na lugar. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumate? Siyempre naman, pwede. Yes. At narito naman po ang pagbati ng ating kababayan. Hello po sa mga taga-Agusan del Sur. I'm proud Bisaya. So, hello po sa mga taga-Agusan del Sur and everyone from Mindanao. I'm also from the Gold Coast. So, lahat ng mga Pilipino sa Gold Coast and sa Brisbane and Logan. Happy Independence Day. Mabuhay po tayong lahat. At sa atin namang shout out. Ito lang ang babatiin ko muna yung umaga. Happy birthday sa aming unika iha na si Elish Shea. Ayan. Sunny. Ayun, happy birthday sa iyo, unika iha, amigo Sherwin. O naman sa shoutout ko lang, amigo at Marie. Nanggaling kasi dito last weekend ang ating mga kapatid mula sa Las Vegas at San Diego para sa masayang MCJ Kids presentation. Shoutout sa inyong lahat dyan at congratulations sa ating mga anak na dumayo dito sa Los Angeles. At ganoon din, shout out para kay Erwin Azul at sa kanyang butihing may bahay na si Aurora na laging nakasubaybay sa atin sa UNTV. Ganoon din sa Kamarsi Couple, sa RB's Couple at sa lahat ng ating mga seniors dito sa West Coast, USA at dyan sa lokal ng Concepcion, Marikina. Kamusta na kayong lahat? Marie, go ahead. Yes, at happy birthday kay Elishea. Ayan, marami ng utang si Brad Nomer, ha? Ipapaabot natin sa kanya yan. At syempre, gusto rin natin batiin ang ating mga June celebrants dito naman sa lokal ng Austin, Texas. Isa na dyan si Pauline, amigo, si Sis Pauline. 4 years now. Akalain mo ba yan, ano? Sila ay kasama sa Pandemic Babies. At syempre, sa gabing ito, sa aking Mi Amor, soft diet muna tayo. Medyo masakit pa ang ating pinadentist. Ayan, amigo at Sunny. Ayan, happy Sabbath kay Pauline at batiin ko na rin, meron pa yatang 1 minuto. Naalala ko yung mga nag-ayos ng decor para dito nga sa birthday ni Shea. Surprise kasi ito sila Jonah Bunyag, sila Hannah, Brad Anthony at Justin. Ayan. At syempre sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI, nasa day number 8 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts, kabilang na ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live
sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity po ay bukas sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa 2 Pedro Kapitulo 3, talatang 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 26 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Pulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, June 26, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At ako naman po si Marie Peñaranda mula dito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.